God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Amen. Amen. Amen po sa napakagandang awitin. God will make a way. Ayan. Kumusta po kayo mga kapatid? Ngayon po ay araw ng Monday, January 29, sorry. 2024. Ayan. And welcome po muli dito sa mga aral ng Katotohanan Ministry. Good morning, good afternoon, and good evening saan man po kayo naroon sa ating kinaroroonan. Nawa ang patnubay at biyaya ng Panginoon ay sumainyo
sumaating lahat. Ayan. And praise the Lord sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy nating natatamasa dahil patuloy tayong nagkakaroon ng panibagong buhay at kalakasan na mula sa ating Panginoon upang tayo ay patuloy na magpuri, mag-aral at magpalakasan ng salita ng Panginoon. And marami pong salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong walang sawang paglalaan ng oras, bagamat bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang trabaho at busy sa gawain, kayo po ay naglalaan ng oras para sa ating Panginoon. Kaya marami pong salamat sa inyong mga kapatid. And bago ko sa inyong mga kapatid, and ang atin pong program sa umagang ito ay pangungunahan po tayo ng opening prayer mula sa Cebu kay Sister Gani Rose. And ang atin pong music offering ay manggagaling po sa Amerika, USA family. Ayan. And ang atin pong speaker na si Brother Ray Bida. And meron po tayong picture taking and question and answer, sharing, reflection, and atin pong mga prayer request. Paki-chat na lang po dyan sa ating chat box para maisama ni Brother Ray sa ating closing prayer. Ayan po mga kapatid, tayo po ay magsimula na. Ibibigay ko na po sa iyo, Sister Gani Rose, ang ating opening prayer. Okay, let us bow our heads for prayer. Our Father in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, thank you for this moment that you have given us a good internet connection, that you have gathered us together in different parts of the world to listen to your words and message through Brother Ray, that we'll be able to grow spiritually and connect to you directly and to each other in spiritual way. Lord, open our hearts and minds as we listen to the words, that this message will be remembered in our mind and will be applied in our daily lives. Forgive us for all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming pong salamat, Sister Gani Rose, sa ating opening prayer. And ngayon po, tayo po ay makakarinig ng special music. No
you stay, death will be. What a day, Lord, you stay, death will be. Amen. Amen po sa napakagandang awitin mula po sa family ni Ate Joy and Sister Irene dyan sa Amerika. Amen. Praise. And ngayon po, ito na po ang ating pinakaantay. Ibigay ko na po sa inyo, Brother Ray, ang panahon. Yes, maraming salamat Sister Langging at magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon, ano man po ang ating kalagayan mga kapatid sa lugar na ating kinalalagyan, ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang pagbati sa inyo. Nawa kayo po'y lahat ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa magkakapatid na nag-special number. Nagulat kami. At maraming salamat sa inyong lahat. At gayon din, of course, Sister Gani Rose, thank you so much for the prayer. At nakasama natin si Ingrid, Sister Weng at Sister MK. At yung aking partner sa gawain, si Brother Rick Lustre, binabati natin. Pero mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay nasa 28 fundamental belief, Nasa ika-4 na yata tayo, Sister Joy, ikalima na pala, ikalima na pala tayo, na ito po ay the nature of man, yung likas po ng tao. Napakahalaga po na mapag-aralan po natin ito mga kapatid, yung likas ng pagkakalikha ng tao, ng Diyos sa tao. Sapagkat dumarating din ang oras na minsan na ang tao ay nasisisi ang Diyos kung bakit nagkaganito ang kalagayan ng tao sa mundo. Nung tayo wala pang alam, isa iniisip natin bakit nilikha ng Diyos na magulo ang sanlibutan. Bakit merong pangit? Ika nga na tinatawag natin. Merong pinanganak na pinaglihi daw sa alimango. Meron daw, natawa si Princess, may sinasabing merong taong pinaglihi daw sa tsongo. Iba-iba, Marami tayo, may pinaglihi daw sa isda. Meron daw nanganak ng dalag. Sabi ko, posible manganak ng dalag yung tao. So, sari-saring mentality ang kumakalat. Bakit nagkaganon? Merong pandak, merong matangkad, may higante. So, nag-iba-iba na rin ang size ng tao, Mga kapatid, yan isa ring malaking katanungan ng marami pong tao sa sanlibutan na mahalagang maibahagi po natin. Alam po ninyo, ang katotohanan sa 28 fundamental belief natin, the nature of man, ay itinuturo po sa atin na ang pagkakalika ng Diyos sa tao ay perfect. Talagang napakaganda. Tayo lang ang nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Hindi ba ang sabi sa Biblia, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At sila'y magkaroon ng kapangyarihan sa mga ibon, sa isda, sa katubigan, sa lupa, lahat. At sapagkat perpekto ang beginning o pasimula ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, meron tayong mapapansin na ibinigay ng Diyos sa tao, ipinagkatiwala sa atin. Pakinggan natin. At ito'y basahin natin mga kapatid, ang napakagandang pagkakalikha ng Diyos sa tao at yung karapatang ibinigay sa atin. Umpisahan natin sa chapter 1, verse 26. Pakinggan po natin ito ang pagkakasabi. Ang sabi ng Panginoon at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, napakaganda, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ito po yung karapatan na ipinagkatiwala na ibinigay ng Diyos sa taong nilikha niya ayon sa larawan
ayon sa wangis ng Diyos. Pangalawa, mapapansin natin, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Pansinin po natin to. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. May napansin po ba kayo? Dalawa lang po nilikha ng Diyos, di po ba? Walang third party, walang tinatawag na third sex or fourth sex. Dalawa lang po, lalaki at babae. Bakit nagkaroon ng bakla? Bakit nagkaroon ng mga tomboy? Later on, malalaman po natin sa ating pag-aaral. Kaya, dalawa lang po nilikha, lalaki at babae. Ito pa isang napakagandang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ito na. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalanakin. Bago magpaalanakin ng tao, binasbasan muna sila. No, ito yung tinatawag na marriage na binuo doon sa halamanan ng Eden, bukod pa doon sa Sabat, no, na 7th day. At ang utos ng Panginoon, sa pasimula ito, no, na magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Ito na. At inyong supilin. Ibig sabihin, itong lupang pinagkatiwala sa atin, lahat ng mga bagay, ibon, dagat, mga halamanan, etc., na pinagkatiwala ng Diyos na kanyang nilikha, ay susupilin. Ibig sabihin, kukontrolin natin, nasa atin din ang kontrol, nasa tao rin ang pangangalaga ng mga bagay na nilikha ng Diyos na ibinigay sa atin bilang katiwala dito sa ibabaw ng lupa. At ang sabi, sa kabila na susupilin natin ng lupa, susupilin natin ng pagkalat ng maraming tao, ang sabi rito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat. Inulit-uli, repetition. At sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yan po ang pagkakalika sa atin. Ngayon, ang pagkakalika sa tao, perfect. Tignan ninyo ang paliwanag, ha? At sa bawat hayop sa lupa, 31, at nakita ng Diyos ang lahat na kanyang nilikha at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Ayan, so nakita po natin ano. So napakabuti, ibig sabihin mabuti yung tao na nilikha ng Diyos. Ano? Sabihin na natin maganda. Talagang maganda naman si Eva at si Adan ang pagkakalika. No? Ngayon, yung ating standard as a human, yung pagkakalika ng Diyos, nilinaw ito ng Diyos, mga kapatid. Merong dalawang bagay sa pagkakalika ng Diyos sa tao, sa kanyang larawan at wangis. Una, bukod sa pinagkatiwalaan tayo, pangalawa, susupilin din natin ang lupa, kukontrolin natin ang ibabaw ng lupa na pinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, pangangalagaan natin itong mga bagay na nilikha niya sa ibabaw ng lupa. Alright. Ngayon, merong pinaliwanag ang Diyos tungkol sa pagkakalika ng Diyos sa tao. Dalawang bagay. Una, dito po sa aklat ng mga awit sa Kapitulo 8 na ang bersikulo naman ay 4 at 5. Tignan ho ninyo, magugulat tayo rito. No? Dito po sa Kapitulo 8 na ang bersikulo ay 4 at 5. Sa pagbabasa ko minsan, nakita ko ito eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang nilikha, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Tumutukoy sa humanity, no? Sa mga taong nilikha ng Diyos. Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos. Ayan. Hindi tayo mataas sa Diyos. Ano? Created being lamang tayo eh. Kaya sabi ng Panginoon, mababa ang ating kalagayan kung ikukumpara tayo sa Diyos. Totoo naman eh. At pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Yan ang binigay na napakaganda sa tao. Pero magtataka ka, mayroong mga taong lumalagay sa lugar ng Diyos eh. Ha?
May nagpapakilalang siya daw anak ng Diyos, siya daw si Kristo. Ano? Kaya maraming mga bula ang Kristo nagsilitaw ngayon eh. Pero pinapaalalahanan tayo na huwag tayo lalampas doon sa pagiging nature of man natin. Hindi tayo mataas sa Diyos. Huwag tayong mas marunong pa sa Diyos. Kundi ginawa tayong mababa ng kaunti lamang kaysa Diyos. That is number one. Alright, tignan natin ang another side. Ikalawa, edi mababa tayo no, ng kaunti sa Diyos. Meron pa, bababa pa rin tayo. Kanino? Sa mga anghel. Pakinggan natin, dito po sa Hebreo, tignan natin sa Hebreo. Dito po sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Hebreo, versikulo 6 hanggang 7, ang sabi. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siyang idalawin? Verse 6, ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Ayan. No? Mababa tayo ng konti sa Diyos, mababa rin ng ating uri sa kalagayan ng mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. Yung tao talagang nung nilikha tayo, talagang binigyan tayo ng karangalan, binigyan tayo ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Kaya likha tayo ng gawa ng kamay, ano? Alright. Tignan pa natin, mga kapatid. Ito'y medyo mahaba-haba ng konti. Ito maganda pag-aralan tong nature of man eh. Alright. Tignan natin yung pagkakahugis ng mukha ng tao nang tayo'y likhain ng pasimula. Nasa Biblia din po yun, yung itsura po natin. Pakinggan po natin dito po sa aklat po ng Ecclesiastes. Ito. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, na ang bersikulo po ay 11. Tignan po natin. Ang ganda po nito no? Samantalang pinag-aaralan ko, ako'y natutuwa sapagkat dito pa lang nilalarawan na ng Diyos yung ating kalagayan eh. Tignan natin sa verse 11, chapter 3, verse 11, ang sabi ganito ha. Ito ang sabi, ginawa niya ang bawat bagay na maganda. Ayan. Creation, no? Ang pinag-uusapan dito, creation eh. Tayo, we are part of creation. Bahagi tayo ng paglalang ng Diyos. Kaya ang sabi, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay niya rin ang sanlibutan sa kanilang puso, o kaya nilagay sa puso natin, na ano pat hindi matalos ng tao, ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Mga kapatid, yung talino ng Diyos, yung pagkakalikha ng Diyos sa sanlibutan ito, maging sa tao, hindi raw natin maabot yung karunungan ng Diyos. Totoo naman eh. Kaya nga may lumitaw na mga doktor. Ano yung mga ginagawa ng doktor? Pinag-aaralan yung tinatawag na human body. Ano? Kaya merong tinatawag tayong doktor sa neurology, para sa utak, sa ulo. O meron tayong mga doktor na dentist, parang dito naman sa EENT. O doktor sa puso, sa baga, sa buto, etc. So meron kanya-kanyang mga linya ang mga doktor para maabot ng tao yung nilikha ng Diyos. Kasama po tayo pinag-aralan. Kaya meron din tinatawag na mga scientist. Ano ang scientist? Pinag-aaralan ang likas o yung kalawakan na nilikha ng Diyos. Pinag-aaralan po. Up to the present time, ang mga scientist ay nagsasaliksik pa rin. In progress. Yes? Ano daw? Continue lang po, Brother Ray. Nagkamali lang. Okay. Apa. Up to the present time, ang mga scientists, sa totoo po, meron silang nadidiscover na iba pang mga planeta na hindi na-discover nung sinaunang mga scientists. At pinag-aaralan nila by 2026 up to so on, 2023, na pinag-aaralan nila na ang tao ay maaari nang tumira doon sa buwan. Maglalagay na sila ng mga bahay doon. That's impossible. Hindi mangyayari yun. Mahirapan tayo. Dito lang talaga tayo nilagay sa mundong ito. Hindi na tayo makakaalis dito.
Ano, maaari sigurong mapasyalan by searching by the astronauts, ano. Pero yung titira ka sa ibang planeta, kaya nga walang hangin dun eh. May hangin man, lason. Alright. Ang sabi, yung pagkakalika ng Diyos sa tao, magaganda. Totoo ba magaganda ang tao sa pasimula ng paglikha ng Diyos? Yes. Pakinggan po ninyo, babasahin natin. Sa aklat po ng Genesis, ito'y the evidence of creation ng Diyos na ang tao nun magaganda. Sa Kapitulo 6 na ang bersikulo po ay 1, pakinggan natin ang magagandang mga tao. At nangyari nang magpasimula ng dumami ang mga tao sa balat ng lupa at magkaanak ng mga babae. Now verse 2, at nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. O kita ninyo, magaganda tao nun eh. Hanggang ngayon naman, marami pa rin maganda eh. O, katulad dito sa grupo natin, daming maganda. Lahat kayo maganda eh. O, at sila'y nangagsikuan ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. So, napakaganda no? Ano? So, pinakikita na ngayon yung nature of man from the beginning. Napakaganda. Ngayon, ito, bago tayo pumasok sa destruction of man, bakit nagkaganito tayo? Merong isang bagay, Brother Rick, na nalimutan po ng tao. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ang inilagay, sabi nga at inilagay ng, yung binasa nating huli, ang sabi doon sa Ecclesiastes 3:11, at nilagay ng Diyos sa puso ng tao ang sanlibutan. Kita ninyo. May inilagay. Kaya mahal natin ang sanlibutan. Nagagandahan tayo no, sa creation ng Diyos. Magpunta ka sa Europa, ang gaganda ng lugar sa Europa. Mapunta ka sa Estados Unidos, magaganda ang lugar. Magpunta ka sa Asia, lalo na sa Pilipinas, napakaganda. Ano? Lalo na yung mga taong nilikha ng Diyos, ang sabi, magaganda ang gawa ng ating Panginoon. Alright, may nalimutan tayo. Ito, ang nawala sa tao. Pakinggan natin itong Epeso Kapitulo 2 na ang bersikulo po ay 10. Ito ang nawala sa tao. But before na mangyari ito, dito tayo inilagay na standard ng Panginoon from the beginning of creation sa humanity. Pakinggan natin. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Ayan. Ilalang tayo, gawa tayo ng Diyos. Na nilalang kay Kristo Jesus, through Jesus Christ, para sa mabubuting gawa. Ayun. Nilikha ng Diyos ang tao from the beginning sa mga mabubuting gawa. Kaya ang tao noon ay mabubuti. Si Eva at si Adan. Tangan nga lang natukso ni Satanas yung babae. Sumama na rin yung asawang lalaki. Alright. So, tayo pala, we are created for the good works para tayo gumawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat tayo galing sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Kaya yung nilikha niya, ang tao, tinuruan niyang gumawa ng mabuti ayon sa larawan ng Diyos na mabuti. At ang sabi rito, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan ang aral ng Panginoon sa humanity para dito tayo lumakad sa mga mabubuting gawa. Kaya nung una, walang magnanakaw, walang mamamatay tao, etc. Walang nagsisinungaling. Bakit? Doon tayo itinalagay nung una At the end, mga kapatid, nang bumaksak na ang tao sa pagkakasala, yung mga mabubuting gawa na doon tayo inihanda ng Diyos from the beginning of creation, yung kagandahan ng mga tao, ay unti-unti itong nawala nang pumasok na ang kasalanan na nagsimula sa ating mga magulang na sila Eva at Adan. Nawala na po yun. Ano ang pumasok ngayon sa tinatawag na nature of man? Napalitan na po.
Wala na yung dating nature natin. Iba na ho nature natin ngayon. Pakinggan po ninyo, number 1. Ang naging nature ng tao simula nang tayo bumaksak sa kasalanan ay ganito po. Genesis chapter 6, verse 5. Pakinggan po natin ito. And 6. Ito na. Chapter 6, verse 5 ng Genesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Ayan na, bumigat na, naging makasalanan na ang tao. At ang kasalanan ng tao, mabigat na sa paningin ng Diyos. Ano pa? Ano ang nadamay sa physical ng tao nang magkasala tayo? Ito na naging effect sa physical ng taong nilikha ng Diyos. At ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parate. O ito na ngayon. Hindi ba sabi kanina, tayo ay ginawa ng Diyos para sa mga mabubuting gawa na inihanda una na siyang dapat nating lakaran. O, yun, doon tayo dapat lumakad sa mabubuting gawa. Pero nang tayo magkasala, nawala na yung mabubuting gawa. Bakit? Kasi yung kaisipan ngayon ng tao, yung naging nature natin ngayon, ang naging laman ng pag-iisip ng puso natin ay puro masama na lamang. Oh, di ba kaya ngayon, gera dito, patayan na ngayon dito, wala nang pag-ibig, siraan dito, ganito. Kung saan napunta na yung direksyon ng buhay ng tao. Dahil pumasok na nga po ang kasalanan, na iba na yung nature natin, na wala na yung larawan ng Diyos sa atin, na wala na yung mabubuting gawang itinanim ng Diyos sa atin, na palitan ng masamang pag-iisip. Yan na po. At ang lakad ng tao laging masama, ika ng Biblia. No? Ngayon, buksan po natin ang isang napakaganda. No? Dito po, ito na ngayon ang naging landas ng nature ng tao ngayon. Isa-isahin natin. Alam nyo naman siguro ito sa Galacia. Ito na, no? Galacia 5, versikulo 19. Ito na yung mabigat na kasalanang nilalakaran ngayon ng tao. Pakinggan po natin. Ito na ngayon ang naging nature natin. At hayag ang mga gawa ng laman. Ito na ngayon. Ito na nature natin ngayon. Sa makatuwid ay mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, naging mapagsamba tayo sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagka nagalit yun, kukulaming kita. Mga pagtataniman, masama loob ko dyan, ayoko dyan sa taong yan. Galit-galit na mga tao ngayon. Mga pagtatalo, ayan, debate, away-away, mga paninibugho, ayan, inggitan na ngayon. Mga pagkakaalitan o away-away na ngayon, pagkapikampi, at ito ko kakampi kasi ito, ganito yan eh. Mga pagkakabahabahagi o mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, nawala na tayo sa landas ng true nature of man nung tayo'y nilikha. Yung pagiging nature natin ngayon ay ang nature natin makasalanan na. Wala nang perpekto, wala na yung kagandahan na nakikita sa atin, puro masama na nakikita. Away-away, chismisan, kabahabahagi, inggitan. Yan na po yung larawang nakikita ngayon sa atin ngayon. Kaya nga pag kami nag-aaway, ang sama ng taong ito, kita mo, ginawa tayong mabuti. Ang tingin ng mga kaaway natin, ang sama ng taong ito, si Ribidan, samang tao ito. Di ba? So, iba na ang pananaw natin pag nagagalit tayo. Yung mga nanay, pag nagalit sa anak, bira ka anak, para kang hayop. Di ba? Ikinukumpara na ngayon ng tao sa hayop. Kaya nga lumabas si Charles Darwin eh. Ang paniniwala ni Charles Darwin, ang tao, ang nature natin, hindi galing sa larawan ng Diyos. Nabago tayo, galing daw tayo sa tiyonggo.
Papayag ba kayo? Lahi natin, Chongo. Ay, ako hindi papayag. Hindi naman Chongo yung mga lolo ko't lola ko't ninuno ko. So yun ang naitanim po sa atin, mga kapatid. Ngayon, in short, paiksiin natin mga kapatid, ano ang conclusion? Ano ang gustong kayo ng Diyos? Napakabait ho ng Diyos. Sa totoo lang, pwede tayo lipulin na lahat, gumawa ng panibagong tao ang Diyos. Pero hindi niya ginawa yun. Minahal niya tayo. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumarating si Kristo. Bakit? May inaantay pa si Kristo na mga magbabalik loob pa sa Diyos. Para tayo ay maligtas. Alright, ano ang conclusion natin ngayon? Ano ang gusto ng Diyos ngayon sa atin? Ano ang gusto niya? Number 1, basahin natin ang Colosas 3:10. Ito na ngayon mga kapatid ang napakahalaga. Colossians chapter 3 verse 10. Mga kapatid, nawala ito Pinababalik niya tayo rito. Pinababalik niya tayo. Ano sabi? Kayo'y mga bihis. Ayun. Bibihis tayo. Ano ibibihis natin? Ng bagong pagkatao. Naluma na yung pagkatao natin Wala na Sabi nga ni Propeta Isaias, Panginoon, kami tulad sa isang basahang marumi. We are like rags. Kita mo? Dumumi tayo, marumi na tayo sa harapan ng Diyos Dahil sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, para tayo maibalik uli doon sa larawang nawala, ang sabi ni Apostol Pablo, mangagbihis tayo ng bagong pagkatao. Sa mga born again, be born again. Ipanganganak tayo ng bago. Kinakailangan reborn. Kinakailangan magagbihis tayo ng bagong pagkatao mula sa makasalanang pamumuhay natin, babalik tayo doon sa dating larawan na nawala. Na ang sabi, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Yun ang larawan ng Diyos. Pinababalik tayo sa larawan ng Diyos. Ano ba larawan ng Diyos? Sa pasimulay, doon tayo nilalang. Versikulo 12. Mangagbihis nga kayo ng gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal. Ayun. Yung kabanalan. At minamahal ng isang pusong mahabagin. Yung pagiging mahabagin natin mga kapatid, yun doon tayo nilikha ng Diyos sa mga mabubuting gawa. Pag ikaw'y mabuti, meron kang pusong mahabagin. Ng kagandahang loob, hindi ka nag-aasal na masama. Ng kababaan, ng kaamuan, maamo ka. Hindi parang matapang ka. Lahat kaaway mo. Lahat ikaw na lang ang mabuti. Yun ang naging nature of man Inaalis ng Diyos yun, binabalik tayo sa former na larawan ng Diyos na may kababaang loob ng pagpapahinuhod. Yun po, doon tayo ibinabalik. Alright, ibinabalik ulit tayo sa mga mabubuting gawa. Lastly, ito na. 1 Peter, unang Pedro. Basahin natin ang unang Pedro, kapitulo 1 ng unang Pedro. Ito na ngayon. Dito tayo binabalik sa chapter 1, verses 15 and 16. Ang sabi ni Pedro, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Alright, lastly mga kapatid, paano tayo lalakad na may kabanalan? Meron muna tayong aalisin sa old nature natin. Una, kaya ba natin alisin ito mga kapatid? Yes, we can through prayer and faith. Ang sabi sa Ephesians mga kapatid, basahin natin lahat ito. Chapter 4 verse 27. Ito pinaaalis sa atin. Pakinggan natin Ang sabi ganito, alisin natin ito mga kapatid.
Huwag daw nating bigyan daan man ang dyablo. Pinaalis sa atin yung daan ng dyablo. Dito na lumalakad ang tao ngayon sa daan ng dyablo. No? Sabi sa unang Timoteo 5:15, di ko nabubuksan yun. Ang sabi doon, marami ang nagsisunod sa likuran ni Satanas. Marami na talaga. Kaya tayo ngayon bilang Adventist, mga kapatid, lahat naman tayo nagkasala eh. Ang sabi ng Panginoon, huwag nating bigyan daan man ang dyablo. Ano ba yung daan ng dyablo? Na huwag nating bibigyan daan yan. Una, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Paano ba ninanakawan ng tao ang Diyos? Sabi sa Malakias, ninanakawan ninyo ako. Sabi ng Israel, Panginoon, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikapo at sa mga handog. Kaya sabi ni Pablo, huwag ka nang magnakaw sa Diyos. Bagkus magpagal na, igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay saan? Sa nangangailangan. Yan ang lalakaran na natin ngayon. Ano pa? Anumang salitang mahalay, ayan. Bisa yung mga pagbibiro, mahahalay. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, daan ng dyablo ho yan, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya, sino? Ang mga nagsisipakinig. Mga kapatid, alalahanin natin, pagkaharap natin ng mga tagalabas, nakikinig sila. Alam, Sabadista tayo. Adventist tayo. Alam nila mababait ang mga Adventist. Kung yung lingwahe natin, walang pagkakaiba sa lingwahe ng tagalabas, paano tayo makakahikaya? Paano tayo paniniwalaan na banal? Bakit? Walang pagkakaiba eh. Bakit? Malalaswa din yung salita eh. edi kaisa nila tayo. Kaya sabi, anumang salitang mahalay, huwag lumabas sa inyong bibig. Kundi yung salitang ikatitibay ayon sa pangangailangan. Nanghihina na nga yung kapatid mo, magsasalita ka pa ng ikagigiba. Huwag, kundi yung ikatitibay na ang bibitawan mong salita upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Pakinggan nyo, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Paano ba natin napipigati? Ituloy natin sa 31. Ang lahat ng kapaitan, yan. Kagalitan, mga away-away, pagkakaalit at kadaldalan, naku po, ito problema eh. At kadaldalan at panglilibak, minsan nililibak natin yung kapwa natin kahit nakatalikod, ay mga alis nawa sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. Mga kapatid, mahalagang pag-aralan na ito ng bawat isa po sa atin dapat ibangan. So mga kapatid, binabalik po tayo, kanina sabi, kinakailangan magbihis tayo ng bagong pagkatao ayon sa larawan na lumalang sa atin. Kaya mga kapatid, ito ang aral na itinuro po ng Biblia po sa atin. The nature of man, the old nature of man. Nasa old nature na tayo ngayon eh. Nawala na yung yung dating former nature of man. Nawala po yun because of sin. So pinababalik tayo. Alisin daw natin yung old nature natin. Let us back to what? The original nature ng ating Panginoon. Paano natin magagawa? Mga kapatid, through prayer and faith. Every day, let us pray to God. God, please help me to do your will. Mga kapatid. Bakit? Nagkakasala tayo minsan eh. Kaya patuloy lang. Don't give up. Ang sabi ng Panginoon, kahit tayo ay nadudulas, tumayo tayo. Huwag tayong manatiling nakahiga sa pagkakadulas. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Amen po, Brother Ray. Napakaganda po ng ating pag-aaral.
And nais ko lang pong batiin muna si Sister Aida. Good afternoon. And si Auntie Emmy. Good evening dyan sa Amerika. And Sister Ruth. Sister Ruth. First time. Mami Ruth ba to? Si Mami Ruth ba to, Aisa? Yes, te. Welcome po. Aw, Mami parang. Ruth. Kasi dalawa yung sinundan ko na route eh. Okay. Mami Ruth, kung ikaw yan, welcome po. Marami pong salamat sa pag-join. Thank you po. Ayan, tayo po ay napakaganda ng ating pinag-aralan. Tayo po ay pansamantalang hihinto. Tayo po ay dadako muna sa ating picture taking. Picture taking po muna tayo. Tapos babalik tayo sa ating question and answer. Okay, pahiram muna ng inyong mga camera. Camera. Yan. Okay, antay-antay lang natin saglit. Okay. Ikaw, Gani Rose, wala kang cam? Pakita mo yung bangs mo. Okay po. Ay, si Sister, RS Duck. Nakalimutan ko yung pangalan ni Sister. Good afternoon po. Ayan. 1, 2, and 3. Wait lang po. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Ayan. Marami pong salamat. Thank you so much. Sister Ares, nasa Ano abroad nga? ka na. Ayun. Sister Aris ba yon, Brother Ray? Oo, Nakalimutan ko yung nasa pangalan. abroad ka na. Wala ka na Nasa dito sa abroad na. Bangkok. Ayun. Thank you po, Sister, sa pag-join. Hello, Brother Ray, andito Oo, na nasa ulit ako. Nasaan ka ngayon? Nasa Riyadh ulit ako, sa Uliya, okay. sa Friday, sa Al Ahmadi ulit. Okay, very good. Very good. Thank you po. Welcome po muli Welcome sa po. pag-join. Salamat po. And tayo po ay dadako na po sa ating mga question. Kung tayo po ay merong hindi naiintindihan, pwede po tayong magtanong kay Brother Ray. Kahit ano po ang inyong gustong itanong. Meron po bang nakataas? Wala. Si Brother Rick, ano kayang masasabi ni Brother Rick? Pakinggan mo natin si Brother Rick Lustre. Okay, magdadagdag lang po ako mga kapatid. Brother Ray, pakibuksan mo ngayon kapitulo Colosas kapitulo 3, 12. May binabanggit dito yung tinatawag na papaano tayo magkakaroon ng bagong pagkatao. Ito po, Colosas kapitulo 3, versikulo 12. Ganito po ang pagkakasabi. Magbihis nga kayo gaya ng mga hinira na Diyos, na mga banal at minamahal na isang pusong mahabagin ng kagandang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpahinuhod. So, paano po natin gagawin yon? Basahin po natin sa 16, versikulo doon din sa aklat na yun, sa 16. Makikita, ang sabi po rito, paano po? Mga tiisa, 16 po. Brother. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayun pala. So ibig sabihin kapag nananahan sa atin ang salita ng Panginoon, sa salita ng Panginoong Hesus ay babaguhin tayo. Ayon sa buong karunungan, kayo yung mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukos sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ibig sabihin, ang ating puso pala kapag tayo nasa Panginoon, umaawit. Kahit hindi tayo nagsasalita, hindi bumubuka ang ating bibig, pwede po ala tayo umawit sa ating puso na nagpupuri, nagnaluwalhati sa ating Panginoon. Yun po yung tinatawag na pagbabagong likas ng tao. Ibinabalik po tayo sa dating orihinal na pagkatao. Yun po. Amen. Amen po sa napakagandang verse. Maraming pong salamat, Brother Rick.
And sino pong gustong magtaas ng kamay? Kung wala po, ako, Brother Ray, meron po akong tanong. Tanong ko po, Brother Ray, si Eva at Adan po ba, ang naging kasalanan lang is yung pagkain ng ng mansanas po? Isa lamang po yun. Isa lamang po yun. Ano ho? Bukod doon, meron pa ho silang nagawang pagkakasala na nakasulat sa 10 utos ng Diyos na siyang tipan ng Diyos. Sapagkat during the time nung panahon ni Eva at ni Adan, ang 10 utos po ay umiiral noon sa kanilang kapanahunan. Alam niyo po ba kung ano ang kasalanan ni Eva at ni Adan sa 10 utos bukod pa ron sa pagkain nila ng ipinagbawal ng Diyos? Nagkasala po si Eva at si Adan sa una at ikalawang utos ng Diyos. Pakinggan ninyo, sapagkat sasabi sa unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ang tanong, nalabag ba ni Eva yun? Opo, nalabag po ni Eva. Sa panong pamamaraan? Pakinggan natin sa Genesis Kapitulo 3, doon sa pag-uusap ni Eva at ni Lucifer. Sa Kapitulo 3 na ang bersikulo ay ganito. Unang utos ay bumaksak sila ron. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Versikulo 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Tignan ho ninyo, no? Ang sabi, inamin ni Eva na sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Totoo naman yun eh. Totoo yan. Dapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, huwag ninyong hihipuin. Baka, so makatuwid, si Eva, walang pananampalataya. Doubt siya sapagkat baka daw baka. Wala naman sinabi ang Diyos na baka kayo'y mamatay. Definite na sinabi ng Panginoon, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Pero nagsinungaling si Eva, ang sabi niya, baka kayo'y mamatay. Kita ninyo, may dagdag na. Yun ang number 1 kasalanan niya. Alright, verse 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ayan. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakaakilala ng mabuti at masama. Ngayon, yung bang sinabi ni Lucifer na kayo'y magiging parang Diyos, pinaniwalaan ba ni Eva yan na siya'y magiging Diyos din? Ituloy nyo sa 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na magnanasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Kaya yung pangako ni Satanas na ikaw'y magiging Diyos din na nakaalam ng mabutit masama, yung pu'y nahikayat si Eva roon. Sabi niya, talaga? Kaya ang ginawa ng babae, tinitigan niya ngayon yung bunga. Kaya nung tinitigan niya, nagandahan siya, mabuting kanin. Bakit? Magiging Diyos din siya na nakakaalam ng mabutit masama At nakalulugod pa sa mga mata. Talagang maganda. At kahoy na magnanasa upang magpapantas sa tao. At pumitas siya at kumain, pati asawa niya. So yun po, ang nilabag ay unang utos at yung pagsisinungaling, baka kami mamatay. Alright, totoo ba na nakalabag sila sa 10 utos na tinatawag na tipan ng Diyos? Opo, pareho sila ng Israel na lumabag doon sa nilalaman ng 10 utos. Pakinggan po ninyo sa Uzias, Kapitulo 6 na ang bersikulo po ay 7. Pareho silang lumabag doon. Ang Israelita, gayon din si Adan.
sa Kapitulo 6 na ang bersikulo po ay 7, pakinggan po ninyo ang statement dito. Ngunit sila, ayan, sino yung sila? Israelita yan. Ngunit sila gaya ni Adan. O yan, ha? Magkagaya daw sila ni Adan. Ay sumalangsang sa tipan. Tingnan ninyo. Yung sinalangsang ni Adan, yun din ang sinalangsang ng Israelita. Dooy nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Sabi ng iba, hindi, yung tipan na tinutukoy dyan, yung sinabing huwag kakain ng bunga ng punong kahoy. O bakit? Nung panahon ba ng Israel, nasa gitna ba ng Israelita yung punong kahoy na yan? O ilutos din ba sa Israel na huwag kakain? Di ba? So, tingnan mo ninyo. Yung tipang tinutukoy po dito, ito po yung tipang 10 utos na nilabag ng Israelita na gaya rin naman ng paglabag nila Adan. So, yun po ang sagot po natin sa katanungan nyo, Sister Langging. Amen. Thank you po, Brother Ray. May correction lang dito si Brother Sherwin. Opo. Sabi niya, ate, hindi yun mansanas. Oo nga naman. Hindi siya mansanas. Mansanas kasi nasa utak ko. Sorry po. Thank Okay. you, Brother Sherwin. Ayan, nakataas si Sister Geraldine. Sige po, Sister Geraldine. Sister Geraldine. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Kuya Ray, ito po kasi is katanungan ng aking asawa. Sabi niya, kung nagkasala daw si Adan at saka si Eva noon at pinatay na sila ng Panginoon, wala daw sanang nadadamay kasi sinasabi daw na God is love, tama po ba? Opo. And then, God is love, then dahil doon sa yung bang hinayaan ng Panginoon na lumaganap yung kasamaan sa mundo dahil sa disobedience na ginawa po ng ating mga magulang na si Adan at saka si Eva. Dapat sana daw hindi na nangyari yung Noah's wala nang nadadamay na kamatayan noon. So mas marami pa daw ang napatay ng ating Panginoon. So nasaan na daw yung God is love doon? Alright. Maganda. Halimbawa, ganito. Kung yung anak mo sumaway sa'yo, papatayin mo ba kagad? Sister Geraldine. Pagbibigyan ko muna ng Ayan. Yan ang sinasabi natin, Pagka yung anak ko nagkasala laban sa akin, papatayin ko anak ko. Bakit? Wala akong pag-ibig eh. So kung pinatay kagad ng Diyos si Eva at si Adan, tama yung akusasyon ni Satanas na ang Diyos, God is not love. Di ba? So pinakita ng Panginoon na siya'y justice, siya'y makatarungan, siya'y talagang totoong Diyos ng pag-ibig na ang gusto niya, yung taong nagkasala, ay bigyan pa ng pagkakataon na makapagsisi. Dahil mahal ng Diyos yung taong nilikha niya, sapagkat tayo nilikha ng Diyos sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Ikaw ba pag gumawa ka ng isang bagay, ay gagawa ako ng isang bagay na kahawig ko? Halimbawa, yung anak mo lumabas, kahawig mo, o kahawig ng asawa mo. Nagkamali lang ng isang beses yung anak mo, papatayin mo na kagad. Ay, hindi pag-ibig yun. Kaya ang Diyos po'y pag-ibig, pinahintulutan niya na si Eva at si Adan ay makapagsisi pa. Ngayon ay ganito. Kung pinatay sana, hindi na lumago ang kasalanan ng tao. Aba, huwag natin sisihin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang tao na lilikha ng Diyos, bago sila gumawa ng kasalanan, alam nila na yung gagawin nila kasalanan. Kaya tao na rin po ang gumawa at nagpalago ng kasamaan sa ibabaw po ng lupa. Hindi po ang Diyos. Yan po'y mababasa ninyo sa aklat ng Henesis, sa Kapitulo 6, na ang bersikulo po ay 5 hanggang 6. At ang sabi, at ang puso at isipan ng tao ay lagi na lang masama. Kaya yung tao gumawa ng kasamaan, lumago na lumago. Ngayon ang tanong ganito, nang lumago ba ang kasalanan ng tao? Tinawagan ba ng Diyos ang tao para magsisi? Opo, binigyan sila ng 120 years
Basahin niyo po ang Kapitulo 6 ng Genesis, versikulo 1 hanggang 6. Sinabi ron, hindi natatagal ang kanilang ang tao sa lupa ng 120 taon. Ibig sabihin, 120 years na ibinigay ng Diyos sa kanila para sila po ay makapagsisi. Pero hindi sila nagsisi, kaya dumating ang hatol sa kanila na kinakailangan sila'y lipulin ng ating Panginoon. Kasi Kuya Ray, sabi pa ng asawa ko, para daw ang gripo, Kuya Ray. Kapag ang gripo daw laging tumutulo, saan daw ang aayusin, 'di ba? Doon daw sa pinakamin. Oo, So, pinakaming. para hindi natutulo. So sabi niya, bakit hindi na lang inayos ng Panginoon si Adan at saka si Eva para hindi na yung flows ng scene. Kasi alam mo naman pag mga Chinese, Kuya Ray, is talagang humahanap-hanap talaga yan ng paraan, no? Na Oo. yung kasi alam naman din natin kung ano yung religion nila, yung Buddhism. Oo. So sabi ko sa kanya, ay honey, nasaan yung pinag-aralan mo? Kasi actually natapos sa kasi siya ng natin, fundamental belief. And then sabi niya, oo, nagtatanong ako sa pastor kasi si pastor nang nag-Bible study sa kanya. Sabi niya, hindi kasi ako parang punpinto pa. Sabi ko, mag-aral pa tayo. So, yes, Ginawan ho ng paraan ho ng Diyos. Kumbaga nga naman sa gripo, kung nasaan ng leak, dapat yun ang ayusin, di po ba? So inayos ho ng Diyos yung leak. Pakinggan po ninyo sa unang Timoteo 2:13 hanggang 14. Ito po yung remedial na ginawa ng ating Panginoon para si Eva at si Adan na nagkasala. Yun ang inuna ng Diyos, no? Para ang tao ay maligtas at maligtas sila. Dito po sa 2:13 ng aklat ng unang Timoteo, pakinggan po natin. Sapagkat si Adan ay siyang unang nilalang at saka si Eva. 14. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ito na conclusion. Ngunit, ito na yung solution. Ngunit ililigtas siya, may kaligtasan pa rin nilaan ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng panganganak, number 1. Kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. Yun po ang inayos ng Panginoon. Yun po ang binigay na aral sa kanila. Kung sila'y mananatili sa pananampalataya na may pag-ibig ng Diyos at sila'y namuhay na may pagpapakabanal, sila po'y maliligtas. So yun po ang remedial na ginawa ng Panginoon para kay Eva at kay Adan. So yun po. Actually, Kuya Ray, konti na lang po sis Langing ha. Actually, Kuya Ray, ang sinagot ko na lang po sa aking asawa na gumawa po ng remedios ang Panginoon, kaya binigay niya ang kanyang nag-iisang anak para malinisan yung kasalanan na yon at magkakaroon tayo ng salvation through the grace of God. So, Amen. hindi ko lang po alam kung tama yung sinagot kong iyon sa kanya. Amen. So, Tama po. praising God. Tama po. Sabihin mo sa husband mo, ay ginawan ho ng paraan ho ng Diyos. Ano paraan ng Diyos? Tatanungin ka, si Kristo, ito na si Kristo eh. Kinakailan tanggapin mo, yan ang remedial na binigay ng Panginoon sa kila Eva at kay Adan at sa atin. Ngayon, ayaw ninyong tanggapin, o kayo na masisisi ng Diyos, hindi na siya. So, tama po yung sagot mo, Sister Geraldine. Amen. Amen. Napakagandang katanungan and kasagutan. Thank you po. Next, Sister Gani Rose, nakataas ka ng kamay. Sige po. Good afternoon po. Magandang hapon po, Yes, Sister ang Gani question Rose. is, di ba, ang nature ni Jesus is 100% man habang nandito sa lupa at 100% God. Tama po ba? Tama And po yun. saan po siya mababasa na kumbaga dual siya 100% human at 100% God. So saan natin siya pwedeng basahin para mapag-aralan din natin siya personally? Anong po gusto ninyong mabasa sa Biblia? Yung talagang full of nature. Oo. Yung full nature of man ng ating Panginoong Hesukristo.
Pakinggan po natin sa aklat ng Pilipos Kapitulo 2. Ito po yung full nature of man ni Kristo. Na yung pagiging man, yung full man of, ni Jesus Christ ay katulad ng pagiging full man po natin. Pakinggan natin sa Philippians chapter 2 na ang bersikulo ay 5 hanggang 8. Ganito po pagkakasabi, sister. Ang sabi ganito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Alright. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Ayan ha. So, yung talagang nature niya ay Diyos. Alright, kapantay siya ng Diyos. Dumating ang panahon na hindi siya nakipantay sa Diyos. Bakit? Ito reason. Kundi bagkus hinubad niya ito. Ano hinubad ni Kristo? Yung pagkapantay niya sa Diyos. Bakit niya hinubad? Yung pagiging kalebel niya ng Diyos Ama. Ito dahilan. At nag-anyong alipin. Ayan. Na nakitulad sa mga tao. Nakitulad siya sa atin. As a human being. Kaya yung pagiging human niya sa ibabaw ng lupa ay katulad din ng pagiging human natin. Yung pagiging physical na tao niya, ang kinuha niya ay fallen physical. Fallen nature katulad natin. Ano yung fallen nature? Nagugutom, nauuhaw, napapagod, di ba? May laman at buto. Ikalima, may kamatayan. Kaya nga namatay siya eh. No? Alright, tuloy natin. Na nakitulad sa mga tao, palibasay nasumpungan saan yung tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Ayun. Oo, sa kamatayan sa krus. So maliwanag po, sister, ito po yung fully man niya, 100% human ng magkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat yung pagiging human niya sa ibabaw ng lupa, yung pagkakatawan tao niya ay itinulad po sa atin. Kaya sabi ni Paul, sapagkat siya nakitulad sa mga tao. Kaya full man po siya. Thank you po. Follow-up question kasi tinanong din po ako dati na if 100% God siya, paano siya namatay? Oh, nice. Oh. So sabi mo nga kanina, dalawa nature niya. True God and true man, di ba? So dalawa kalagayan niya. Totoong Diyos at totoong pagiging katawan tao niya. Nung mamatay si Kristo, kasama bang namatay yung pagiging Diyos niya? Pakinggan po natin sa unang Pedro 3:18, pinaliwanag po ng Biblia para wag tayo magkamali. Dito po sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18, ang namatay kay Kristo ay yung pagiging human body niya, yung kanyang katawan. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay, now take note, pinatay si Kristo, siyang pinatay sa laman. Ano namatay kay Kristo? Yung kanyang pagiging tao. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Actually, yung salitang sa, mali nga ho ito eh. Itong translation na salitang sa, ito lang naman na mali yung sa. Sapagkat sa katunayan yan, sa original, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay ng espiritu. Yun po yun. Kaya po, ang namatay kay Kristo, hindi po yung kalagayang pagka-Diyos niya, kundi yung pagiging katawan tao niya. Yun ang kailangan mamatay, yung pagkakatawan tao niya, sapagkat yung kanyang katawan, yun ang hinandog niya sa krus para matubos po tayo. Yung katawan niyang may dugo, yun ang kailangang mamatay po. At yung pagka-Diyos, wala pong dugo yun. So yun po, Sister Gani Rose. Salamat po. Amen. You're welcome. Amen.
Napakaganda ng katanungan. Ang dami kong natutunan doon, Brother Ray. Maraming po Amen. salamat. Amen. Biblia po ang Eh, nagsasalita, Biblia. Opo, amen. Sino pa po? Sino pa pong may, siguro may isa pa tayo? Isa na lang? Kung wala na po, Ah, sige po. Sister Langging, Sister Apo. Gani Rose, ganito yan, ano? Kumuha ka ng isang basong tubig. Yung isang basong tubig, pwede mo bang lagariin yung tubig? Hindi natin magagawan lagariin yung tubig. Yung bang tubig, pwede natin basagin? Pwede ba natin pinuhin ng tubig? Hindi rin pwede. Mababasa ka lang, Sister Gani Rose. Para ang tubig ay madurog mo, para ang tubig ay malagari mo, ano gagawin natin? Gawin mong yelo. Titigas gayon yung yung tubig, magiging yelo na ngayon. Kaya yung yelo, yung tubig na tubigas na naging yelo, pwede mo durugin. Pwede mo lagarin, di ba yung mga blocky-blocking yelo, nilalagari yun para mahati. Yung iba pinupukpok ng martilyo para madurog, hindi po ba? So ganoon din po ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kalagayan Diyos, wala pong kamatayan yun. Unang Timoteo 2. Ang Diyos po'y walang kamatayan, walang hanggan ng Diyos. Kaya nga si Kristo, para matubos niya ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng sakripisyo, sapagkat yun ang hinihiling, ang sacrifice, ay kinakailangan niya siya'y magkatawan tao. At yung pagkakatawan tao niya, yun ang merong kamatayan. Yun ang maihahandog sa krus, mapapako mo, maililibig mo, at yun din ang binuhay ng ating Panginoon, yung kanyang katawang tao. Kasama pong binuhay po yun. Kinakailangan mabuhay po yun sapagkat sa pagkabuhay niya mag-uli, yung po'y patunay na yung mga mamamatay kay Kristo ay may pag-asa sa kanilang buhay na sila'y mabubuhay din. Sa resurrection, sa ikalawang pagparito ng Panginoon. At kinakailangan, sapagkat hindi natin nakitang literal ang ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan dala niya yung kanyang katawang pagkakatawan tao na pinatay, sapagkat pagbaba niya, magpapakita siya sa mga sumasampalataya na hindi nakakita sa kanya ng literal ng panahon na yon. Kaya makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon na yon. Amen. 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 Meron pong katanungan si Sister Princess, Brother Ray. Oh, Basahin ko lang po. Sabi niya, Kuya, tanong din sa akin ito, kung ang Panginoon ay God, bakit daw pinapahintulutan na may naghihirap at may mga bata na nadadamay? magandang... Basahin ko lang po, meron pa. Yung Sige, nangyari sa Lindol na daming bata na nasawi. Parang ganon yung tanong niya, bakit daw pinahintulutan na mangyari daw yun kung si God ay love. Alam ho ninyo, dito yun ang sinasabi ng Panginoon, habang nasa ibabaw po tayo ng lupa, ay maging mapagpuyat po tayo. Sapagkat dito po sa lupa, hindi ho natin tangan yung habang buhay na kaligtasan dito. Dito po sa lupa may kamatayan ho dito, merong disaster, merong kahirapan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po tayo pinaghahanda ng Panginoon na kung sakali man tayo ay maging biktima ng anumang mga bagay dito sa sanlibutan ito, tayo naging handa, sa kamatayang darating. Pakinggan po natin dito po sa Kapitulo 8 ng Aklat ng mga taga-Roma na ang bersikulo ay 29. Talagang pinahihintulutan naman ng Diyos. Hindi naman mangyayari yan kung hindi pinahihintulutan ng Diyos. Di po ba? Kaya nga sapagkat nangyayari itong kahirapan na ito, versikulo 23, ganito sabi, at hindi lamang gayon, kundi pati naman, itaas pa natin sa 22, na ang buong nilalang naman, ayan, sanlibutan ito, Sister Princess, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang, ayan na, sanlibutan to, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik, ibig sabihin umiiyak,
nagdaramdam na may kahirapan, nakasama natin hanggang ngayon. Kaya habang nasa lupa tayo, talagang may kahirapan po dito sa ibabaw ng lupa sapagkat nandito po yung kasalanan eh. Nagahari nga si Satanas eh. Tuloy natin, hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay tayo na may nagsisihibik din o umiiyak din tayo, di ba? Lumuluha tayo sa ating sarili sa paghintay ng pagkupkup na dili iba't ang pagtubo sa ating katawan. Kaya kahit daw tayo, Sister Langging, Sister Princess, kahit tayo daw mayroong bunga ng Espiritu Santo, kahit naglilingkod tayo sa Diyos, dumadanas din tayo physically ng kahirapan. Umiiyak nga daw tayo eh. Ayan o, nangagsisihibik din naman sa ating sarili. Bakit? Yung mga pagsubok sa atin, o yung mga kahirapang dinadanas natin, lumuluha po tayo. Yan ba'y may pahintulutan Diyos? Yes! Hindi naman mangyayari kung di pinahintulutan eh. Kaya sapagkat may pahintulutan Diyos, tinatawagan tayo ng Diyos. Ano panawagan? E di manghawak tayo sa pananampalataya. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan. God will provide. Yun po. Ano? Kaya habat nasa lupa tayo, yung pag-iyak po natin, yung kahirapan, ay mararanasan po natin. Ano? Habang nasa lupa tayo. Kaya nga pagdating ng Panginoon, babaguhin niya lahat. Lahat ng ililigtas niya, itong sanlibutan ito, aayusin niya, tatanggalin niya na si Satanas na siyang puno ng kahirapan at mamumuhay ng panibago ang mga maliligtas, doon wala ng kahirapan. Amen. Amen. And ito na po siguro ang ating last dahil oras na po natin. And okay, wala nang tanong. And ayan po, siguro po panghuling bago tayo po mag closing prayer, Brother Ray. Huling ano na lang po, Brother Ray. Huling message na lang po bago tayo magtapos. Opo, mga kapatid, yung madalas ko pong basahin sa dito po sa Biblia, no, na sa pangwakas natin. Alalahanin natin na habang nasa lupa po tayo, Sister Princess, Sister Gani, marami po tayong pagsubok. No? Maaari meron tayong mga kapatid na naliligaw din ng landas. No? Habang nasa lupa po tayo, maraming tukso. Yan po'y Santiago 1:13 hanggang 14, sapagkat tayo po'y tinutukso. Ano ho? Sa buhay po natin, marami rin kahirapan. Maraming pagsubok. Meron tayong mga karamdaman na ikinamamatay din naman natin. Tumatanda tayo, humihina tayo, at the end, sa libingan po ang punta natin. Bago dumating ang huling hibla ng hininga natin, mga kapatid, ngayon, sa pag-aaral po natin, dumaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok, dumaan tayo, ano man ang naging karanasan natin sa buhay. Isang bagay lang po hinihiling ng Diyos, isa o dalawa. Una, magsisit po tayo sa kasalanan natin. Lahat naman tayo nagkasala. No? Iluhod natin sa Panginoon, binabasa ng Diyos ang puso natin. Kung tayo po'y nagsisisi ng buong puso, tinatanggap naman ito ng Panginoong Hesukristo. Yan po'y mababasa ninyo sa unang Juan, Kapitulo 1 na ang bersikulo ay 9. Kung tayo'y tapat na magsisisi, siya rin ay tapat na magpapatawad sa atin at kalilimutan niya ang ating mga kasalanan. So mga kapatid, habang tayo nasa lupang ito, maraming pagsubok, ang tanging hiling ng Panginoon ay simple lang. Dito po sa Revelation chapter 22 verse 14, ito'y madalas natin basahin. 22:14 ng aklat ng Apokalipsis, ang sabi ng Panginoon ay ganito, mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit. Yung damit po rito ay katwiran natin. Yung katwiran natin, minsan nadudumihan ng misang pagkakamali natin. Pero ang tinitignan ng Diyos, kung ikaw ba'y nagkamali, nadungisan ng katwiran mo, hinuhugasan mo ba?
Kaya ang sabi ng Panginoon, mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit. Ibig sabihin, mapapalad ang mga taong nagsisisi, nagbabagong patuloy na nagsisisi. At ang gantimpala naman sa mga nangaghuhugas ng kanilang damit, ang sabi, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, hindi sa dahil naabot ko na. Huwag nating ipagmalaking naabot na natin. No. Sabi ni Pablo, kundi ako'y nagpapatuloy, baka sakaling maabot ko pa yung pinaaabot sa akin ng Panginoon. Paano ito'y maaabot? Progressive. Mapapalad ang nangaghuhugas. Hindi sinabing mapapalad ang naghugas. Hindi. Kundi progressive, nagpapatuloy ng naghuhugas ng kanilang damit, ng kanilang katwiran. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen po sa napakagandang pag-aaral. And tayo po muna ay makakarinig po tayo. Meron po tayong appeal song mula po kay Sister Ampi. Sister Ampi, thank you po. Ayan. Akong makasalanan, puno ng kasamaan, tinabos ng mabuhay, at sa langit matahan. Ako ay kanyang tunay, at siya'y akin naman. O dakilang pag-ibig, mataas kaysa langit, sa kalalim ay higit, sa malalim na tubig, hinanap akong pilit, iniligtas sa sakit. Ang aking kahirapan ay kanyang nalalaman, sa kapanganiban ako'y iniingatan. Ang lahat ko sa buhay kay Jesus inyalay. Amen. Amen. Praise the Lord. And thank you, Sister Ampi. And ayan, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pagtatapos. Ako po ay magpapasalamat po muna sa inyong mga kapatid, sa inyong lahat, kayo po ay nag-stay, at sa ating mga bisita, welcome po, and maraming pong salamat. Sana po makita po namin kayo, makasama po namin kayo muli sa susunod nating pag-aaral sa Wednesday po. Wednesday and Friday. MWF po tayo, mga kapatid. Ayun, I hope and pray na tayo po ay patuloy na nabibless, and maraming salamat sa Panginoon at sa inyong mga kapatid. And ngayon po tayo po ay dadako na sa closing prayer. Brother Ray, kung nabasa niyo na po ang aking Yes. na-type. Ayun po. Ayan. Yes. Bigay ko na po sa Salamat inyo, sa'yo. Brother Ray. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, closing. Sister Langging. Welcome po. Mga kapatid, sa ating panalangin, lagi nating i-feel na tayo ay empty. Don't look, para tayong righteous, no? Pagka ang tingin natin sa sarili natin para tayong matuwid na, hindi mo na kailangan si Kristo. Pero kung ang feeling natin tayo ay laging empty, wala, tayo ay kailangan natin ng tagapagligtas. Lagi natin pinopronounce sa ating dalangin na, Panginoon, patawarin mo kami. Ano man ang aming nagawa, pinagsisisihan ko. Yung po pinakamaganda, mga kapatid. No? Every day in our life, from morning, tanghali, hapon, gabi, lalo sa pagtulog, let us ask forgiveness. Yun po ang ating mahihirap. Tayo manalangin, mga kapatid.
Ama naming Diyos, napakabuti niyo po sa amin. Feel namin, Panginoon, na kami po'y empty sa aming sarili. Nangangailangan kami ng aming tagapagligtas. Kayo po, Panginoon naming Jesus, na tumubuhos ng aming kasalanan. Kayo po, Panginoon, ang tagapagbigay ng kapatawaran sa aming kasalanan, sapagkat ikaw ang namamagitan sa amin at sa Diyos Ama. Pamagitanan niyo kami, Panginoon, ipagpatawad niyo po ang aming mga pagkukulang. Sa kabila ng buhay namin sa lupang ito, Panginoon, habang kami naghihintay, marami kaming karanasan, marami kaming pagsubok sa aming buhay. Minsan nagkakaroon kami ng mga suliranin at higit sa lahat, mga karamdaman na ito'y sumasagabal sa aming buhay, sa aming pagkatao. Ama namin, anuman ang mga pagsubok sa aming buhay, anuman ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw, anuman ang aming mga suliranin sa buhay, kayo po na kapatid, iniluluhod po namin ito, Panginoon, na kayo ang siyang sasagot ng lahat ng bagay na ito, sapagkat kayo po'y nangako na kami ay hindi ninyo iiwanan sa anumang paraan, at ikaw ay papatnubay sa amin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung kami magtatapat sa tuwi-tuwi na, matisod man kami po'y tatayo, at ang wika, mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit, sapagkat sila'y magkakaroon ng bahagi sa puno ng buhay at sa buhay na walang hanggan. Ama namin, dinadalangin po namin ang iyong mga anak. Nais namin banggitin ang kanilang mga pangalan, na sila po yung mga nasa banig ng karamdaman. Dalangin po namin si Mark Valderrama. Dalangin namin si Auntie Amy. Dalangin namin si Pastor Michi. Si Brother Hiro Kitahara. Si Jexy Martinez. Si Nanay Lote. Gaydi di po si Nanay. Gaydi di po si Ronald. At ang iba pa naming mga kasama na ngayon po'y nasa banig ng karamdaman at dumaranas ng kahinaan ng kanilang pisikal na katawan. Ama namin, iniluluhod po namin sa inyo't pinapakiusap. Igawad po ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak na ito. Sila po'y ibangon sa banig ng karamdaman. Ang iyong mga anak na ito'y magpapatuloy na maglilingkod po sa inyo. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang darating na ministry sa mga darating na buwan na ito. Naway magtagumpay po ito at maraming kaluluwa ang mailapit sa inyong banal na paanan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming Zoom na ito. Sa pagtitipon namin, Panginoon, makinabang kami ng malaki. Ang aming mga napag-aaralan ay maitanim namin sa aming mga puso at isipan. Maging gabay sa aming paglalakbay sa makasalanang sanlibutan ito, upang ito'y panangga namin sa anumang pagsubok na lumalapit po sa amin. Panginoon, kaming lahat na narito, gabayan po ang bawat sambahayan na aming kinakatawanan. Ingatan kami sa sanlibutan ito. Ingatan kami ng iyong mga anghel na iyong sinusugo. Ilayo kami sa anumang disgrasya at kapahamakan at biglang kamatayan. Ilayo kami sa mga malulubhang karamdaman. At higit sa lahat, ang gabay ng inyong banal na Espiritu Santo na siyang papatnubay, magpapaalaala at sasaway sa amin. Panginoon, patuloy namin tanggapin ito. Huwag kaming layuan. Kami po'y patuloy na kami aralan ng mga katotohanan. Sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon, pagpalain niyo po kaming lahat, at ang aming napag-aralan ito ay maibahagi namin sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Salamat po ng marami. Sumayin niyo po ang kaluwalhatian ngayon po't magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen.